Ito ang isang malaking katanungan. Single na ba ulit si Herlyn Budol? If yes, pwede na ba ulit silang itambal ni Patrick Bolton? Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung bakit ka ba single si Herlyn Budol. Yes, final na talaga ito. And basing from yung interview by Crown Philippines. So, ayan po yung video and courtesy by Crown Philippines na yung clip is all about one question na kung saan tinanong si Herlyn Budol if either career or love life. So, ang pinili niya is career. So, pakinggan natin yung buong sagot niya. Masasagot to. Okay, sige. Ito. Noong 2007, tinanong to kay Ana Teresa Licaros na naging representative natin sa Miss Universe. So, ang tanong sa kanya, if you were to choose a crown or your love life? May love life. Happy po ako sa lahat ng ginagawa ko sa buhay, pero career po. Ayan, o diba? So ayun, a crown or love life. So career talaga. Bakit yun ang priority? Kasi ano mo yung love life? Eh, gutom naman kayo. So career muna ako. Unahin ko yung pamilya ko bago yung sarili. At may time para kilalanin, diba? I'm sure maraming naniligaw. Okay. So, yun nga ang sinagot niya. It's career over love life. Kasi nga, syempre mas importante ang career sa ngayon. So, this video is pambawi ko sa previous video ko na kung saan yung vlog ko na sila ni Troy. And ngayon, wala na pala sila ni Troy. Yun yung ibig sabihin ni Herlyn sa kanyang videos. Si Herlyn is now busy with her career. So, yes. Sana po hindi nyo ako ibabash dito, but I am open sa mga criticisms or sa mga suggestions. Ayun. So, yes guys. I'm open naman, kaya kung gusto nyo pa ng more updates from me, don't forget to subscribe my YouTube channel. So, ayan po, The Story of Anthony Vlogs. And reach me out in my Instagram, Facebook page, The Story of Anthony. However, wag muna tayong maging 100% na mag-assume. Kaya nga, andito yung daw na baka single na nga talaga si Herlyn Budol, and wag muna tayong mag-base sa video na mga meron ngayon. Malay mo, meron din yung mga bagong videos soon na take na pala siya. So, malay natin. Kaya nga, sinabi ko na daw or baka single siya na possibility because of this video. Okay, so the magic question is, sino nga ba yung naging boyfriend ni Herlyn Budol na ex na niya ngayon? So, yung previous vlog ko, siya si Sam Mendez Bello. So, syempre, yan yung picture na lang niya, hindi yung Facebook page niya, kasi may nasabi si Herlyn Budol na preferred private na lang. So, yan po yung mga pictures nila. And basing from sa mga clips na nakita ko, way back to 2019 hanggang 2021. So, parang 2 years or more than 2 years na naging sila. And then, hindi ko na hinalungkat yung reason kung bakit naghiwalay sila. So, ayan. Herlyn Budol is now single. Officially single. Hindi siya double, hindi siya triple. Ngayon, single na siya. And I'm not sure kung ready na siya to mingle. So, let us now proceed sa main question. So, what are the 5 reasons why single na ngayon si Herlyn Budol? So, magpo-proceed na tayo sa number 1, which is career muna. So, basing from the isang sagot niya sa video, career muna, it's because kailangan talaga niya na i-maximize yung mga
current na racket niya. As permitted by Wilbert Tolentino. So, recently, yung isang racket niya is yung nag-guest siya sa isang grand rally. So, helpful ito sa kanya. It's because it can enhance yung speaking skills niya, public speaking skills. Tapos, yung speech therapy, may improve pa niya yung the way na magsalita siya, ma-maximize pa yung confidence level niya. Tapos, syempre, kailangan pa rin niyang mag-accept ng mga endorsements. So, i-screen yan ng mga management niya, yung sa staff niya, or even sa producer. And yes, kailangan talaga niya i-maintain yung mga sponsors. Tapos, alagaan niya yung mga sponsors and yung mga endorsements niya para at least continuous yung career opportunities niya, such as guesting, sa mga contract niya sa mga television. So, yes, career muna bago ang love life para hindi siya ma-distract sa mga ginagawa niya sa pag-unlad sa sarili niya. Okay, yung number 2 naman is, syempre, aminin man natin or hindi, kailangan talaga niyang mag-earn. So, may nabasa ako sa isang article na kung saan nabawasan yung earnings niya nung nag-end na yung pag-host niya sa Wawawin. So, kailangan ulit niyang makahanap ng mga ibang career, i-maintain niya yung mga existing sponsorship, tsaka yung mga endorsement niya para continuous yung pagpasok ng pera sa kanya. And, syempre, i-maximize din niya yung mga social media accounts niya para naman meron pa rin siyang alternative na extra income, such as meron siyang YouTube channel, meron siyang Facebook page na nag-earn siya ng pera, tapos sa TikTok, sa Instagram. So, ang lalaki ng mga followers niya. So, these are significant na sources of income niya. So, kailangan talaga niya mag-earn para continuous yung pagiging productive niya. Tapos, pambawi niya sa mga mga naubos niyang earnings. Tapos, syempre, bata pa siya. Marami pang opportunities na kailangan niyang i-grab para continuous yung pag-earn niya or kumikitang kabuhayan ng Princess Herline Budol nyo. So, ayan. And yung number 3 is, etong pinakagusto ko sa lahat is family first. So, agree ako sa kanya na family is the most important na circle na dapat mong alagaan because you will only have a family once in your life. Yung family na ipagtatanggol ka, yung mamahalin ka eternally, as in eternally, na walang kapalit. So yes, family first. Family is the main priority of Herline Budol kasi sobrang laki ng utang na loob niya sa kanyang grandparents, yung sa supportive mother niya and supportive father niya kahit na product siya ng broken family. Tapos, nakadepend din sa kanya yung mga extended family niya, yung kanyang mga relatives, dahil kumikita na siya and kailangan din niyang magbigay ng tulong kasi yun ang maganda sa Filipino culture na kung saan pwede ka pa rin mag-extend ng tulong sa mga kapamilya mo, tapos sa mga relatives mo. Ayun, so malaki ang responsibilidad ni Herline Budol. So, yung pagdidepend ng ibang family is another reason for her na kailangan talaga niyang kumayon. So, marami ang umaasa sa kanya habang siya ay nasa ibabaw because iti-take niya yung advantage na yon, yung kanyang popularity at kanyang pagiging icon para mag-continue na maging magandang ehemplo sa mga kabataan, sa mga kaskwami, at sa mga tao na gustong maging katulad niya. So, ayan, family first. Family is the best thing na pwede mong i-prioritize sa buhay mo. Yung number 4 naman is, eto na yung pinaka-challenging part para kay Herline Budol. So, syempre, sa ngayon,
dito na siya nakatutok. Bakit? She is aiming for a crown. Alam niya na isa siyang newbie sa mga national pageants, kaya puspusan talaga yung training niya. So currently, she is under Rod Hill Flores na kagandahang florist camp. So ayan, napakita ko yung mga videos niya na kung saan nagpapasarela siya, and alam niya na dapat mag-train hard siya kasi nga yung nabanggit niya sa mga interview na practice makes perfect. So day by day, inuulit-ulit niya para yung mga gaps is ma-fill in niya, and yung risk of pagiging kulelat sa Binibining Pilipinas will be minimized. Andun yung training niya sa speech, yung pag-answer niya sa Q&A, tapos yung pasarela niya, yung pagrampa niya, tapos yung signature pose niya. Kaya fino-formulate talaga ni Rod Hill Flores ang kanyang original pose, original walk para mag-improve yung kanyang performance sa Binibining Pilipinas. And syempre, nag-guest siya sa mga rally or sa mga ibang programs para mas lumakas pa yung confidence niya and para mas mararamdaman niya yung tunay na essence ng pagiging confident sa stage. So yun, nakakonsentrate siya ngayon sa Binibining Pilipinas. And then, eto na yung pinaka-crucial reason is yung time niya. Hectic na yung time niya kasi ang dami talagang nakapilang schedule para sa kanyang mga activities. So, isa dito is yung pagsali niya sa Binibining Pilipinas. Halos lahat, binubuhos niya yung time niya para magkaroon siya ng podium finish sa Binibining Pilipinas. So, bakit wala siyang time sa love life? It's because kapag sumali ka sa Binibining Pilipinas, dapat dinedicate mo na yung sarili mo as an ambassadress. So, as an ambassadress, lagi kang pumupunta sa events. Dapat yung mga suot mo is it shows influence, advocacy, ayun. Nire-represent mo yung culture, nire-represent mo yung creation ng isang designer, tapos nag-endorse ka rin ng mga creations ng mga artist. So, ang daming event, tapos ang daming restrictions, kaya yung oras talaga ni Harleen is hindi na siya nagkakaroon pa ng leeway para i-focus niya yung sarili niya from time to time, lalo na kapag break time. So, having a hectic schedule is a challenge for Harleen na mahalin na lang muna niya yung pagsasali niya as a Miss Binibining Pilipinas contestant. So, yan, walang time is understandable, kaya hindi talaga siya makapaghanap ng boyfriend or magkaroon ng time para i-allow yung mga suitors niya na manligaw sa kanya. O, di ba? Buti pa siya, sana all. Ayun, so, ang final ending ng mga 5 reasons na ito is to give way para kay Patrick Bolton. So, ayan. And, yes. Tinatambal natin si Patrick Bolton kay Harleen Budol, lalong-lalo na dun sa Wawawi segment. Nung time na naging guest si Patrick Bolton. So, ang lakas ng chemistry ng dalawa, lalo na nung pinagtabi silang dalawa, tapos the way they talk with each other, kakaiba. Parang merong ganun agad. So, nagkaroon agad ng maraming followers si Patrick Bolton. Kaya naman, sobrang happy ang mga tao at nag-create sila ng fan group na Facebook group para sa mga fans ni Harleen Budol at Patrick Bolton, kasi they are really hoping na sana maging sila. O, diba? Kasi, if I'm not mistaken, single din si Patrick Bolton. So, pwedeng match na match silang dalawa. O, diba? Kaya, yes. There will be a time siguro kapag sila, edi magiging sila, why not coconut, peanut? O, diba? And if there's a way, there's a will. So,
ang saya-saya kung if ever man na magkatotoo. So, yes, siguro in the future, who knows, o diba? Baka hindi lang nila sinasabi sa in public, pero, o diba? And ganon. So, eto na yung nasabi ko na 5 reasons kung bakit single si Herlyn Budol. And this time, I am very sure na tama itong mga research ko because malakas yung confidence level ko na hindi na siya mintis. Hindi katulad ng last na pagod ako, tapos ginawa ko yung vlog na hindi ko ni-recheck, hindi ko ni-review bago ko pinablish. So, nagkandaletse-letse na may mga bashing na natanggap ako. So, I hope hindi nyo ako ibabash dito sa video na ito. But, syempre, I can still accept criticisms. But, if you are still interested sa mga updates about Herlyn Budol, syempre, hindi naman masama na mag-subscribe kayo sa channel ko, The Star Friendship Vlogs, and you can follow me sa aking Instagram, Facebook page, Twitter, or TikTok, The Story of Anthony. So, ayan guys, nagpapasalamat ako sa mga buong suporta nyo, sa mga positive vibes nyo dahil sa pag-update ko sa inyo. And syempre, ini-inject ko yung mga personal vlogs ko para mas lalo nyo makilala the person behind na nag-update sa inyo about Herlyn Nicole Budol. So, thank you very much guys sa pag-watch until in this part of the video. I will always say na keep safe. Yan. So, thank you and goodbye.